Bakit may mga kanuna dyan? Sumagot ka, Bongbong. Nahuli ka na naman? Naunahan ka na naman ng Intel? Mga panawagang may ibang agenda, yan ang pangamba ng mga grupong akbayan at bayan. Pagka nakikita ko yung mga akbayan, bayan, makabayan, ba't di nyo aminin? Ako yung nagtatanong lang, komunista ba kayo? Tanong lang. Kayo ba ay kinukundinan nyo o kinukonsinti nyo ang NPA? Nagtatanong lang. Kasi itong mga to, hindi naghahanap ng accountability. Ito pangamba nila. Sa gaganaping Chilean Peso March bukas, na layong kondenahin ang maugong na usapin sa korupsyon sa bansa. Anila, bukas naman sa lahat ang protesta, ngunit maging mapagmatsyag sa mga Duterte support. Matang hilig nyo ilagay yung party list nyo. Kaya ako, duda ako pagka may mga flag-flag na ganyan, kung sino-sino. Alam mo, datingan sa akin, datingan lang. Komunista. Rebelde. NPA. Dating sa akin, Kaya ayoko na may mga placard na ipagano. Ano ba pinaglalaban natin? Yung party list nyo? O yung bayan natin? Na may layuning ipanawagan ang pagbitiw ng Pangulo sa pwesto para makaupo ang bise. Pag dumating na tayo sa point na mananawagan tayo ng resignation ni President Marcos, ang mamamayan hindi papayag na iluluklok mo kapalit. Gago! Ay, sorry. Bobo lang ang ibig sabihin. Tingnan mo. Hindi kayo naghahanap ng accountability. Kasi kung naghahanap kayo, di ba, ng katarungan, ng hustisya, kahit sino, wala kayong pakialam. Basta sasabihin nyo, pag may mali si Bongbong, bumaba. Kung sinong mali, bumaba. Ang problema sa mga ito, hindi kayo naghahanap ng katotohanan. Kasi ayaw nilang bumaba si Bongbong. Di ba kinain nila yung suka nila? Ayaw nilang bumaba si Bongbong dahil uupo si BP Sara. Kaya yung mga yan, fake news. Fake news. Fake rally. Saan ka naman nakakita ng mananawagan ka na managot kayo sa baha, pero wag kang bababa, Bongbong? Di sinong pinanser nyo? Sinong pinanser niyang concert nyo dyan? Di si Bongbong. Niloloko nyo taong bayan eh. Oy, lahat kayo mga maloloko. Lahat kayo magnanakaw, bumaba. Managot kayo sa korupsyon. Except sa Bongbong. Natarantado talaga ang mga to. Niloloko Pilipino. Ay si Vice President Duterte. Paliwanag niya, parehas may pananagutan ang dalawa. Habang nangyari sa Administrasyong Marcos ang maanumalyang flood control projects, nagsimula naman daw sa administrasyon ng tatay ng bise ang paglakas ng mga kontraktor na sangkot sa issue. Samantala, bilang paghahanda para bukas, issue. Bago dyan, saglit. Ang punto nila, hindi naman ito nagsimula dito kay Bongbong Marcos. So kung bababa si Bongbong Marcos, uupo si BP Sara. Meron ding daw kinalaman si PRRD. Okay? Let's assume, ako hindi naniniwala sa sinasabi ng mga yan. Yung mga komunista, yung mga makakaliwa, yung mga NPA, yung mga dilaw, talagang ayaw lang yan sa Duterte. Pero for discussion purposes, halimbawa may kasalanan talaga si PRRD. O di pababain nyo si PRRD at saka si Bongbong, anong kinalaman nung anak? Di ba sabi nyo, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Kung may pagkakamali, pagpalagay natin ang pinakamasamang tao sa Pilipinas, for discussion purposes lang si PRRD. Ba't tayo nyo umupo si BP Sara? Sinong gusto nyo umupo? Si Trillanes? Wow naman. Si Risa? Si Franz Castro? O sinong gusto nyo umupo? Dilaw? Di ba? Ang problema sa inyo talaga, alam nyo, marami kayong kagaguhang ginawa. At alam nyo, mananagot kayo sa mga Duterte. Hindi nyo kayang paikutin ang ulo ng Duterte kumpara kay Bongbong kasi nabobola nyo.
Sa Duterte, hindi talaga po pwede yan. Contractor na sangkot sa issue. Samantala, bilang paghahanda para bukas, ayon sa Manila Police District, binisita ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. ang Menjola at Luneta ngayong araw. Nakita naman natin na meron na tayong mga nilalatag na security plan. Yung mga pulis ay nirespetuhin ang karapatan ng ating mga kababayan na ibigay nila yung kanilang mga saloobin. Makakaasa sila na walang pagpigil sa aming hanay. Para bukas, humigit kumulang 2,000 personnel daw ang ide-deploy ng PNP para bantayan ang mga pagkilos sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan. Naglabas din ang MPD ng traffic advisory para sa mga isasarang daanan at mga posibleng pagbabago sa rerouting of vehicles. At nang madaanan din natin ang kartilya ng Katipunan na pag-alaman nating di bababa sa 14 na ambulansya ang nakaabang dito para bukas. Sa Quezon City, wala pa ring malakihang paghahanda, bagaman on full alert na ang mga pulis para sa inaasahang malaking pagtitipon. Ito ang paghahanda. Papakita ko na sa inyo. Alam nyo kung saan sila naghahanda? Basahin ko lang itong sinabi ni Lorraine Badoy. Lorraine Badi sa Facebook niya to ha. O, siya po may sabi, si Doc Lorraine. Bakit may mga Amerikanong sundalo sa loob ng Camp Aguinaldo? Go home, Joe. Your white asses are not welcome here. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Layas. Ulitin ko. Bakit may mga Amerikanong sundalo sa loob ng Camp Aguinaldo? Aalisin ko lang po kasi bago ko i-discuss para hindi tayo i-flag ni YouTube. Okay. Eto yan. Yung flip-top na rally na yan, yung sa Luneta, talagang papasukin yan. Karamihan ng mga rally po, bukod sa Liwasan at saka dyan sa Camp Aguinaldo, karamihan papasukin ng mga NPA komunista. Be very careful. Kasi nga, ang pinanser niyan, sila din. Gobyerno din yan. Kasi kinakampihan yan si Bongbong. Okay? Pag mag-aalangan si Bongbong, ito po ang nadinig namin. Kung magdedelikado at talagang lalaki ang rally, may manggugulo, mga komunista. Tapos, posibleng magkaroon ng martial law. Kaya po, ingat bukas. Pag kayo nasa rally, focus sa paligid ninyo. At may babantayan itong Camp Aguinaldo at Liwasan. Kasi diyan po pupunta ang mga DDS. Okay? Ngayon, kaya meron ng di umanong kano. Tanong, Bongbong, totoo ba to? Kasi kung hindi totoo to, sasabihin namin, kay Doc Lorraine, fake news ka. Sinungaling ka. Pero kung totoo to, Bongbong Marcos, huwag mong ibenta ang soberanya ng Pilipinas sa mga kano. Ang Pilipino ay para sa Pilipino. Hindi mo dapat pinamimigay ang soberanya, ang hustisya, ang karapatan ng Pilipino sa kung anumang lahi. Dapat nga pinagtatanggol mo ang karapatan ng Pilipino. Bakit nandiyan? Kung totoo mang nandiyan yung mga kanuna yan. Anong klase kang presidente? Mahiya ka naman sa balat mo. Buti kung yan ay dadaling ka sa Hawaii. Pero nakakaasar, di ba? Sino na ba ang presidente natin? Si Trump o ikaw? Sino na ba ang sundalo natin? Pilipino o Amerikano? Isusuko na ba natin talaga ang karapatan ng mga Pilipino? Magiging tuta tayo ng mga kano? Bongbong, sagutin mo ito. Dahil as far as I know, hindi magsisinungaling si Doc Lorraine. At ang intel niyan sharp. Kasi meron kami mga pinag-usapan before. Even yung siege, alam na namin before. Pag pinag-uusapan nga, parang hindi makatotohanan yung pinasok yung kay OJC. Kasi sabi ko, ganyan ba kabobo yan si Torre? Papasok 5,000 para hahanapin isang tao?
Ganyan ba kabobo? Parang yung nadidinig ko, ang hirap paniwalaan. Pero nangyayari. At nangyari. Ganun nga ang pulis. Sabi ko, pambihira, bobo nga. Ito same to. Ha? Pambihira, oh. Salot ka, Bongbong Marcos. Kung totoo itong balita ni Doc Lorraine, salot ka sa bansang Pilipinas. Wala kang naitulong sa Pilipinas. You will regret this. Hindi ka man managot sa hustisya ng mundong ito. Mananagot ka sa lumikha sa bawat isa sa atin. Mananagot ka sa Panginoon. Ginulo mo ang bansang Pilipinas. Tingnan po natin tong next. Mamaya lang po konti Importante i-discuss natin si PRRD na nanawagan na sa sundalo. Mamaya po. Pero ito muna pag-usapan natin. Kasi matindi itong binitawan ni Senator Bato. Sabi ni Sendanya, warns rallyist asking Marcos to resign benefits Sara Duterte. Sabi naman ni Bato, ang bigat ng problema ng mga yelo at makakaliwa. Confused sila. Confused nga siya. Hindi niya alam kung lalaki siya o babae. Confused sila paano sumakay sa issue. Iyan yung sinasabi natin. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Hindi sila naghahanap ng hustisya. Hindi sila naghahanap ng accountability. Ang hinahanap niyan, paano ilulubog lang si Sara. Dahil alam nila si Sara galit sa komunista. Yun lang po yun. Kasi paulit-ulit kong sinasabi, dapat kung naghahanap ka ng katotohanan, wala kang pakialam. Kahit kapatid mo yan, kahit kapartido mo yan, pag mali, mali. Hindi kung sinong uupo. Kasi tatanungin ko kayo, sino ang matinong uupo kung kayo ang mamimili, kayong dilaw sa hanay nyo? Si Lenny, seriously. Si Risa, lalo na. Si Trillanes, naku, pambira. Si Torre. Are you kidding us? Alam mo, dapat yung mga yellow dito, magising na kayo sa sarili ninyo. Tanong ko sa inyo mga yellow. Tanong lang to, hindi po red tagging to. Hindi ba pinasok kayo ng komunista? Nagtatanong lang. Hindi kaya pinasok kayo ng NPA? Tanong lang yan. Di ba? Kaya niyong kondinahin ng mga NPA? Tanong lang yan. Kasi nalalayo tayo eh. Kaya nabababo yung investigasyon. Pagtatamaan ng Marcos, ayaw ninyo. Isipin nyo yan. Dati sinusuka nila ang Marcos. Ganyan po kalakas ang Duterte. Yung dati, sinusuka ang Marcos. Ngayon, dinidilaan na ang puwet ni Marcos. Di ba? I mean, hindi po kabastusan yung sinasabi ko. Ano po yun? Alam nyo po ibig ko sabihin doon. Ganyan po sila ka-loser. Ikaw naman, kung ikaw dilawan, nanonood ka dito sa channel ko, magising ka sa katotohanan. Di ba? Iniiwas mo na matanggal si Marcos. Sige, kalimutan na natin. Kahit nagnakaw siya. Kahit kinonsinti niya si Tambi. Kahit siya ang pumirma nung insertions. Pikit natin ang mata natin. Dilaan na natin yung puwet. Ang importante, hindi mo po si Sara. Ganyan ang logic nyo. Kayo mga followers ng Dilawan. Ganyan kayo. Basta wag makaupo si Sara. Meron pa ako nakita, vlogger na bakla, pa English, pambihira, walang kalaman-laman ang sinasabi.
Magaling siya mag-English. Pero para sa kanya basta wag makaupo si Sara. Tingnan mo anong logic 'yun? Hindi ba kayo nahihiya mga dilaw? Kayong sumusunod sa dilaw, di kayo nahihiya? Hindi, alam ko kasi maraming manonood sa akin before eh. Mahiya naman kayo. Ha? Yung mga dilawan, mahiya kayo. Kitang-kita nyo na nakita nyo na na-expose eh. Na-expose yung mga leaders ninyo kung anong gusto. Hindi para maayos ang Pilipinas. Basta lang masiraan ng Duterte. Ito po, tingnan natin. Ito, importante para sa ating mga DDS. Tingnan nyo. Dapat, this is our time.